Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong ginagawa po ng ating kababayan na mga vloggers na nagse-survey po sa saan man sa ating bansa. Katulad po nito, nag-survey po sila sa Metro Manila para po sa presidential sa darating na presidential election kung meron man sa 2028. At dito po sa Maynila, dito po sa Divisoria, kung hindi po nagkakamali, si Kamanong ay ang ating Vice President ang nangunguna, mga kababayan. Umpisa na po natin panoorin at komentuhan po natin ang mga saloobin po ng ating mga kababayang botante. Ito na po. Mga partner, jump pack ang Sineli po. Kasi po, sa kanya ko na ay yung takbo ko ng nung taon na lang po ng Pilipinas. Lenny. Lenny. Bakit Lenny po? Marami talaga siya nagagawa. Magmula sa Naga. Sayang nga no? Sana siya sa presidente. Sara tayo. Siyempre, sa ngayong krisis, wala naman nagagawa, wala nangyayari. Yung panahon ng papa niya, meron. Nakakuha pa akong mga ayuda nung time na yun. Taas na, magkano na ngayon super ka na, 450 na. Hindi kagaya ng pandemic, sarado pa lahat, pero meron. Pasasabi ko lang sa'yo, solid ako, di ba? Oh, alam na yan. Bakit Sarah? Bakit, Sarah? Hindi, lahat naman kay sinong presidente, hindi ko alam kung makaahon ng Pilipinas. Kaya Sarah ako kasi gusto ko makita kung paano siya gumanti sa kanila. Di ba? Okay. Si Risa Ontiveros po. Kasi yung mga kababaihan kaya niyang ipaglaban. Si Sara Duterte. Si Sara Duterte kasi talagang ramdam ko nung naging pangulo yung tatay niya, sana ganun din siya. Matulad siya sa tatay niya. Kasi mas gusto ko nung presidente yung tatay niya. Kasi maraming nawala yung mga adik talaga nawala. Ngayon kasi, tingnan mo, mas dumami yung adik eh. Pati nga siguro yung presidente natin, nag-a-addict na din. Sara Duterte ako, verde ako. Ayaw ko kay Lenny. Hindi ko binoto yung nakaraan election. Pero basta Sara Duterte ako. Sara na lang. Sara na lang tayo. Si Bongbong nang botong-boto kami kay Bongbong. Anong nangyari ngayon? Wala na. Hindi na yung Bongbong na nakilala natin. Iba na. Kurakot pala yan. Pero hindi naman ganyan yung tatay niya. Hindi naman kurakot. Sara na lang tayo, be. So, Duterte lang kami. Kami dito, Duterte. Oh. Bakit sir? Ay, maganda pa malakad. Oh, walang mga adik. Oh, di ba? Si Robredo, maganda naman. Kaya lang, mahina si Robredo, babae. Mas matigas to si Sara. Pag nagsalita yan, pinapanindigan niya. Ito kasi may to eh. Wala, Jumbik, yan? Salot yan. Salot niya kay Duterte, kaya nakulong si Duterte, dapat dito lang yan sa Pilipinas makulong. Hindi dapat sa ibang bansa. Okay lang. Kami? Duterte kami dito. Ay, ito Sara ko. Taga Davao ako eh. Kaya alam ko yan. Yun lang. Oo. Matapang talaga yan. Talagang buwang paninindigan niya na yung hindi kagaya ng iba dyan na pagkaayaw, ay huwag yung manuhin. Tsaka huwag mong paanoin yung mga mahihirap. Kumakampi yan. Kita nyo dati, nanuntok nga yan ng hepe. Ito po, si Sara Duterte. Kasi may paninindigan siya sa sarili niya. Pag sinabi niya ganun. Kaya kay Sara lang ako. Sarah. Bakit Sarah sir? Para gumanda naman yung Pilipinas. Sara. Siya ang gusto ko. Yun lang. Isa lang itong tatlo eh. Sara na. Bakit Sarah? At least may pagbabago ang asa ko. Talaga ako, Sara talaga ako. Mindanao ako eh. Pero kahit naman taga dito ako, Sara pa makita naman natin na kagandahan sa Duterte administration, di ba? Lalo na ngayon, bilyon-bilyon na nanakaw nila. Para sa akin lang talaga, Sara ako, wala na akong marami. Hindi Ilocano din yan, pero Duterte talaga.
Taga Mindanao ako eh. Kaya, Sara tabi. Kailangan talaga manalo si Sara. Ang ikulong yung bongbong na yan. Kaya sa susunod na 2028, si Sara pa rin. Si Bongbong ang matanggal dyan. Ayun lang po, salamat po. Sara! Sara kami dito, ma'am. Bakit, Sarah? Bakit po, ma'am? Ano pong nagawa ni Sarah? Subok na po namin yun si Duterte. Si Sara Duterte po. Dahil? Ibahin naman natin yung wag naman na si BBM. Hindi niya na yung ng tatay niya. Para bumalik yung katahimikan ng Pilipinas. Magulo po ba ngayon? Magulo sobra. Daming nawawalan, daming namamatay. Sino ang iboboto mo? Sara po. Magaling yan. Walang krimen. Matatanggal lang droga. Sara kami. Bakit po, Sarah? Subok na nga yan. Tatay niya. Kasi pagka subok mo ng tatay, siyempre, lahat ng ng tatay, yun din ang ng Utang sa Davao. Wala siyang utang sa Davao. Wala namang magandang naging presidente kundi si si Duterte. Pumapatay siya nasa tama naman. Tama lang. Duterte ako. Talagang solid Duterte. The best sa lahat talaga siya. So sa 2028 po, si Sarah po. Sara Duterte, 101%. Of course, Lenny Robredo, kakamping ko. So, para magkaroon na ng pagbabago ang ating bansa. Kasi nakita naman natin na may direction, di ba? So, yung plataforma ni Lenny, hindi pansarili, kundi para sa tao, sa taong bayan. Para magkaroon na ng bagong mukha ang Pilipinas. Sara, Bakit si Sarah? maganda yung ginawa ng tatay niya eh. Si Sarah? Sarah pa rin. Bakit po si Sarah? Kasi may sila, may panindigan talaga sila sa... Davao pa nga lang, ganda na ng pamamalakad nila. Saka sa papa niya. Duterte. Pero sa totoo lang, hindi kami panig din sa Pero maganda kasi yung pinakita nila sa mga tao sa Sara na Duterte. Kasi sa Davao, dami nilang naiayos na mga tao. Simula nung nakaupo si Duterte, di mo, ganda ng pagbabago sa ngayon, nawala na siya, parang iba na. Dami ng adik. Dami ng mga dami ng... Kalat yung mga magnanakaw. Snatcher, dami ng patayan. Maluwag din sa ating Pilipinas. Hindi na katulad doon dati. Si Sara. Kasi yun yung nasa namin, nasa puso namin. Po, ma'am, si Sara Duterte. Bakit po, Sarah? Kasi dahil sa father niya, maganda yung ginawa yung nakaraan na siya yung president. Tsaka tumahimik yung ng Philippines. Yun na. Sara po. Bakit Sarah? Gusto ko pong ibalik yung ibalik yung pangano ni Duterte po. Yung sa tatay niya. Maganda ho kayo po wala ka na. Oo, maganda po sa amin. Para mawala yung mga adik. Mga adik po. Wala na yung mga droga dito. VP Sara. Bakit Sarah po, ma'am? Ano po? Mga Duterte, maganda yung pamamalakad. Lenny po. Bakit Lenny? Gusto may nakikita akong mga plano niya para sa bansa. Pinili po. Kasi po, sa ko na yung... Yan po mga kababayan, ang naging hatol po doon po sa Divisoria sa Maynila. Yung mga kababayan po natin doon ay nagbigay po sila ng kanilang opinyon at nakita naman po natin kung gaano po nilampaso ng Vice President Sara Duterte ang sinasabing magiging katunggali niya mga kababayan sa 2028. Kaya nga po pilit siyang ini-impeach Pilit po siyang pinababagsak dahil alam naman po ng mga politikong mga magnanakaw at mga gumagamit ng pulburon. Delikado sila. Pagka po isang Duterte ang nakabalik. Lalo-lalo po ngayon, markado silang lahat. Markado sila. Minamarkahan na sila. Kilalang kilala na po sila. Ang kanilang mga karakas ay kilalang kilala ng Vice President. Ang mga pinagagawa nilang pagnanakaw, pamumulitika, mga bendalo, breakdalo, at lalo-lalo ang ginawa sa kanyang ama. Hindi po ba? At narinig po natin lahat ang mga paliwanag at nasa puso ng ating mga kababayan kung bakit nila gusto ang Duterte. Hindi po ba? Dahil nga po yung comparison
ano po naging comparison? Nung maupo po ang tinatawag na bangag at bongit, ano po sabi ng kababayan natin? Lumaganap at dumami na naman ang gumagamit ng pulburon at baka pati daw yung nasa Malacanang ay gumagamit din ng pulburon. Hindi po ba? Kaya dumami po ang krimen. Di po ba? Naandyan na naman po ang krimen dahil dumadami po ang addictus. Saka nga naman, yung ginawang serbisyo. Nakita po ng ating mga kababayan ng 6 na taon na napakaganda ang ginawang serbisyo ng kanyang ama. May tapang na, may malasakit pa sa mga mahihirap. Kaya nga sabi ng isang ating kababayan, grabe, nung panahon ni Duterte, may pandemya pa, walang trabaho mga tao, pero hindi ganito kataas ang mga bilihin at ang ating pasaning bayarin sa ating mga balikat. May pandemya pa, walang trabaho ang mga tao, pero nabigyan po ng ayuda, solusyon. May solusyon at napakarami pang nagawa. Hindi po ba? Kaya nga po hindi makalimutan ng matitino. Hindi po makakalimutan ng matitinong Pilipino ang nagawa ng Duterte. Kaya nga po umaasa po ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy po ng kanyang anak yung malasakit at tapang para muling maiayos ang bansa, lalong-lalo po sa korupsyon, pulburon at makakaliwa. At siyempre po ang mga naghaharing mga oligarkiya sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya po tayo po yung umaasa at nananalangin na hindi po nila magagapi at mapapabagsak si BP Sara gamit lamang ang kanilang gawang mga ebidensya. Sana hindi po magtagumpay ang kasamaan ng masasamang mga politiko sa ating bansa. Maraming salamat po sa ating bubong kababayan na umiikot po sa Metro Manila at nagse-survey at ganoon din po sa mga probinsya na ating mga kababayang vlogger. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Gay at Shena, si Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At God bless po sa inyong lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.